Praise God. Manalangin po tayo sa ating pong pag-umpisa. Tayo po ay dumulog sa trono ng biyaya ng Diyos sa oras nito. Amang banal, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo, Panginoon, for this moment, O Lord God. Dalangin po namin, Panginoon, O God, na pangunahan mo, O Diyos, O God, ang online na pangangaral ng iyong salita, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, ang pahid ng iyong banal na Espiritu, God, for the fresh anointing of your Holy Spirit, O God, of knowledge, wisdom, and understanding, O God, to flow, O Lord God, sa iyong gagamitin, Panginoon, na tagapagsalita ang iyong lingkod, Panginoon, na si Brother Kenny, Panginoon, O Lord God. Mangusap ka, Panginoon, sa pamamagitan niya. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong salita sa kanyang bibig ay magmisto ng apoy, Panginoon, O God, at kami at ang mga bawat nakikinig, Panginoon, O God, ay parang puno, Panginoon, na natutupok, Panginoon, O Lord God. At sa pangalan ni Jesus, dinideklara po namin, Panginoon, O God, ang tagumpay, Panginoon, O God. Ngayon pa lamang, Panginoon, O Diyos, inangkin namin, Panginoon, ang tagumpay, Panginoon, O God, ng gawain ito, Panginoon, O God, ng paghahayag ng iyong salita, O Lord God. Bawat makikinig, Panginoon, sa iba't ibang bahagi, Panginoon, ng aming bansa, Panginoon, maging ng ibang bansa, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, bihagin mo ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan, Panginoon, O God, upang ang iyong salita, Panginoon, O Diyos, ay patuloy na manuot sa kanilang mga puso, Panginoon, O God. Mabasag, madurog, Panginoon, O God, ang dapat na mawasak, Panginoon, O Lord God, upang walang makita, Panginoon, at mahayag, kundi ikaw lamang, Panginoong Jesucristo, sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong pag-iingat, Panginoon, O Lord God, at lahat po ng papuri, karangalan, kalulatian, Panginoon, ay dinadala po namin sa iyong paanan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Amen. I want to talk to you some more about Antichrist spirits. Gusto kong talakayin sa inyo ang patungkol sa Antikristo. All through my ministry, I've spoke a lot about these things. Sa aking buong panahon ng pagmiministeryo ay maraming beses ko na natalakay itong bagay na ito. And as time goes on, I see the need of I have to speak about it more. At habang tumatagal ay nakikita ko yung pangangailangan na maipangaral pa ito. Because there's quite a misunderstanding about it all. Dahil merong maling pagkakaunawa patungkol dito. If you will, Deb, I want you to read Romans, the 8th chapter. Sa Taga-Roma na libro, chapter 8. And I want you to read the 6th verse, 6 through 9. 8 verse 6 to 9. Okay. Sa Roma 8 verse 6 to 9. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. I'd like to read it in English. For to be carnally minded is death, but to be spiritual minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to God's law, neither can it be.
So then, they that are in the flesh cannot please God. But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwells in you. Now, if any man does not have the Spirit of Jesus Christ, he is none of his. There's a great misunderstanding and deception about what Antichrist is. Merong maling pagkaunawa at pagkalinlang patungkol sa tunay na kahulugan ng Antikristo. I had to learn what the Antichrist really is by experience. Aking natutunan yung ibig sabihin ng pagiging Antikristo sa pamamagitan ng aking mga karanasan. I come up in the old line Pentecostal holiness church. Ako'y nagmula sa isang Pentecoste na simbahan. And for the most part, they taught that the Antichrist would be one man that would come and rule the world before Jesus come back. At ang kanilang itinuturo na yung Antikristo daw ay iisang tao lamang at yun yung mamumuno sa buong sanlibutan. That's not right at all. Hindi yun tama. If you go to my website on the YouTube, you see I have some other messages on Antichrist. Kapag tinignan nyo yung page ko sa YouTube, pag binisita nyo yun, makikita nyo meron pa akong ibang tinuro doon, pinalakay tungkol sa Antikristo. The reason I tell you that is I can't take this one time with you people and teach you all the way down the things that's really said about the Antichrist. Kaya ko yun nasabi kasi mahirap na talakayin ngayon ng isahan yung mula doon sa pinakaumpisa hanggang dito. But I do want to make some more comments about this today. Pero gusto kong magkomento o magbigay pa ng karagdagan na pangangaral patungkol dito. This word Antichrist is not understood in today's translations to what the word actually means. Yung salitang Antikristo, hindi siya nauunawaan na sa panahon ngayon, hindi na ibibigay sa panahon ngayon yung tunay na kahulugan ng salitang Antikristo. The old men of God use this word in the right sense. Yung mga dati ng mga lingkod ng Panginoon, ginamit nila ito sa tamang kabuluhan ng salitang ito. Now, I want to say this right off the bat. It's not pronounced Antichrist. Hindi ito, di ba, ngayon kasi maririnig natin ang banggit Antichrist, hindi Antichrist yung It was actually spoken Antichrist. Ito ay ibinabahagi bilang Antichrist. Ganun siya basahin o banggitin pala. And that has a lot of significance that you understand that Yes. that it's anti and not anti. Malaki ang kahalagahan na maunawaan na ganoon siya bigkasin yung pagkakaiba ng salitang anti at anti. Anti means a similar Jesus, but completely opposite in characteristic. Yung salitang anti ay para siyang katulad ni Jesus, pero yung kanyang katangian ay kabaliktaran. And the reason that Apostle John used that word is he knew exactly what Jesus was teaching him in Matthew 24. Ibinahagi ito ng apostol dahil alam niya kung ano yung pagkakabahagi ni Jesus sa Mateo. Jesus taught those 12 apostles in Matthew 24 that there would come false Christ in the Tinuro last ni days. Jesus sa kanyang mga disipulo na darating ang panahon na merong huwad na Kristo
na darating. Now listen carefully what I'm going to say. Makinig kayong mabuti sa sabihin ko. He didn't say false Jesuses would come. He said false Christ would Hindi niya come. sinabi na may huwad na Jesus, kundi may huwad na Kristo. That's the reason John said Antichrist. Kaya sinabi na Apostol Juan na Antikristo. It was a false spirit or anointing that was professing to be Christ but was not. Amen. Isa itong peke na Kristo, peke na pagka-anoint, at pero sa kabila nun ay kanyang pinapahayag na siya ay si Kristo. That's why Jesus said they would be wolves that would come to you in sheep's clothing. Yeah, sabi nga may mga lobo o wolf na darating sa inyo na nagdadamit sila ng tupa. People would come professing Christ, Amen. Yeah. Ang mga tao, darating sila sa iyo, ipapahayag nila si Kristo, but in their lifestyle, they was abominable. pero sa kanilang pamumuhay ay sila ay lumalapastangan. All because Jesus said false prophets and false teachers would arrive teaching Christ Yeah, falsely. dahil sabi ni Jesus na merong mga huwad na propeta at huwad na guro ang magtuturo nitong huwad na Kristo. Apostle Paul spoke about this in 2 Corinthians, the 11th chapter. Pinalawakay ito ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, chapter 11. He said there may be some that will come and preach another Jesus to you. Sabi niya, darating yung panahon na may darating sa inyo na mangangaral sila ng ibang Jesus. And if that's so, he said, you'll receive a spirit that is not of Jesus Christ. At kapag nangyari yon, kayo ay tatanggap, kapag tinanggap yun, kayo tatanggap ng espiritu na hindi kay Jesus. Because they're preaching another gospel. Dahil iba ang katuruan na kanila, ibang salita yung kanilang pinapangaral. Apostle Paul called this Antichrist the man of sin. Tinatawag ni Apostol Pablo itong Antikristo na tao ng kasalanan. False believers Yung mga huwad na mananampalataya that deny the faith, na sila'y itinatanggi nila yung pananampalataya. that have forms of godliness but deny the power of the work of the Spirit to make the person godly. Meron silang gawain na makadiyos, pero itinatanggi nila yung espiritu na tanging makakagawa ng mga makalangit na gawa. This is the reason the apostles asked the Lord, he said, does that mean that there won't be many people saved? Kaya tinanong ng isang disipulo, ibig sabihin ba nun ay kakaunti lamang yung maliligtas? He said, you just see to it that you strive to enter in at the door. Sabi ng Jesus na, kaya inyo nang pasigurado, kayo'y magpakasigurado na kayo ay makakapasok sa pintuan. I want to, for you, so you can see. Jesus said, broad is the way that leads to destruction. Sabi ni Jesus na malawak ang daan na papunta sa pagkasira. Now, I'm going to draw this for DJ so you can get this in your mind. Ways mean paths. Yeah. He said broad, there's many paths that leads to destruction. Them are Antichrist paths. Yung yun yung daanan. Kaya siya malawak kasi maraming iba't ibang klasing daan. Yun yung They're Antikristo. false paths. Sila yung mga peke, huwad, hindi totoo na mga daan. And he said, but narrow is that path that leads to life. Pero makipot yung daan na papunta sa buhay, That doesn't mean patungo sa buhay. it's hard to live for God. Hindi ibig sabihin nun na mahirap na muhay para sa Diyos. Get it in your mind. Paths. You see? There's so many different paths that people are on in preaching. Napakaraming mga daan na ipinapangaral ng mga tao. And they're all different. At yun ay iba-iba. But the reason the right way is so narrow, there's not many people walking on it that people can find it. You got to interpret Yeah, that, sister. Kaya makipot o ang tawag doon,
Makitid yung daan dahil kakaunti lamang yung lumalakad doon, kakaunti lamang yung nakakita nung daan na yun, at kakaunti yung lumalakad. Just like the paths in the mountains Yeah, in the of Peluria. mountains. Kagaya nung daan, 'di ba, sa bundok. O sabihin natin kahit hindi sa Pililya, sa bundok. There's them little paths that you 'Di can ba? find. May mga makikita tayong mga maliliit na daanan o makikipot na daan. If somebody don't come and show you this path, you don't know what path's right. Yeah. 'Di ba? Sa gitna ng talahiban, kung wala kang makikita na magpapakita sa na ito yung daan, paano mo malalaman kung saan ka dadaan? Because there's so many other different Dahil paths. maraming ibang pwedeng kang daanan. And Jesus said, before I came, they was all wolves. At sabi ni Jesus, bago siya naparito, napakaraming mga lobo o wolf. But see, he said, I've come to walk that path in front of you to show you the way. Amen. Pero sabi niya, ako ay dumating upang lakaran yung daan na yon at maipakita sa inyo. Jesus said, it's not everyone that calls me Lord that's on that path. Yeah. Sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay lumalakad sa daan na yon. Now, the reason I feel like I need to talk to you people about this today Ang dahilan kung bakit aking naramdaman na dapat ko itong ibahagi sa inyo ngayong araw, I know that in coming to the Lord, in coming to real conversion, alam ko na sa paglapit nyo sa Panginoon at kayo ay nabago, that you've struggled with all these other paths. amen, kayo ay mababagabag nitong iba't ibang mga daan. And I also know that after you people that's got converted under Christ, these other paths, they trouble you. Yeah, alam When ko, you hear people preaching this different thing. alam ko na kapag kayo ay nabago na sa Panginoon, na-convert na sa Panginoon, itong mga iba't ibang daan na ito ay babagabagin kayo o parang mapapaisip kayo tungkol dun sa iba't ibang daan na yon. Many years ago, when God called me into ministry, Maraming taon na nakalipas nung ako'y tinawag ng Panginoon sa ministry. I was lost in prayer and in the Spirit, and the Holy Spirit was speaking to me about this. Ako'y nasa matinding panalangin at nangusap ang Espiritu sa akin. I was so troubled because God had brought me out of the full gospel movement. Ako ay sobrang nababagabag kasi ako ay inalis ng Panginoon mula sa full gospel na doktrina. The Holy Spirit was pointing out everything that they was teaching was unbiblical. Yeah. Pinapakita sa akin ng Panginoon na lahat ng mga itinuturo doon sa full gospel ay wala siya sa Biblia. Some of them even call themselves apostolic. No, ang iba pa sa kanila tinatawag nilang apostolic sila. And when God began to bring me out of that, At nung ako'y inalis ng Diyos doon, He put His hand on all of that. nilagay niya yung kamay niya doon sa lahat ng yun. When He would put His hand on this stuff, it almost felt like I was arguing with my conscience. Nung nilagay ng Panginoon yung kamay niya doon sa bagay na yun, parang pakiramdam ko ay nakikipagtalo ako Hallelujah. sa konsensya ko. But I was seeking truth. Pero ako ay naghahanap ng katotohanan. When you're seeking truth, you're seeking Christ. Kung kayo'y naghahanap ng katotohanan, hinahanap nyo si Kristo. And He came and began to put His hand on all these different At things. siya ay nagumpisang ilagay niya yung kamay niya doon sa iba't ibang bagay. So, I begin to realize in my times alone in prayer, God, they've taught me that this is apostolic doctrine, but I'm seeing by your Spirit, they don't preach apostolic doctrine. ako ay habang aking napagtanto sa aking pagninilay-nilay ay nakita ko yung katuruan nung simbahan na pinagmulan ko na apostolic daw sila, pero sa espiritu ay ipinapakita sa akin na hindi sila apostolic na katuruan. I could see that by the Spirit of God. Nakikita ko yun sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos. Well, I want to tell you this. I thought I was going crazy. Kaya sabihin ko to sa inyo kasi sa kalagitnaan nun, akala ko ako'y nababaliw na. But I'll tell you, it's just like the Lord said it was.
Pero sasabihin ko sa iyo, kagaya ng sinabi ng Panginoon, na kung anong mangyayari, He said, when this strikes, it's just like lightning. na kapag ito ay tumama sa iyo, para itong kidlat. Some people call it conviction. Tinatawag ito ng ibang tao na konbikto. The Holy Spirit, in John the 16th chapter, called it, the Holy Spirit reproves you. At tinatawag ito na sa libro ng Juan na reprove o pinapatunayang muli sa iyo. Actually, the word for reprove was, He persuaded Yeah, you. inaano ka, isa pang ibig sabihin ay hinihimo ka papunta doon sa katotohanan. One brother many years ago said, the Holy Spirit bends us to His Diba? will. Tayo ay kumbaga inililiko niya papunta sa kanyang kalooban. The most shocking thing is these people that profess to be preaching apostolic doctrine, they didn't teach that the Holy Spirit is the one that persuades me. Yeah, pero dito sa apostolic na katuruan, hindi nila itinuturo na ang banal na espiritu ang kumukumbinsi sa tao. Jesus said that this is the very work of the Amen. Spirit of Sabi ni God. Jesus, ito ay pagkilos ng espiritu ng Diyos. This is the work of the Holy Spirit Ito ay- to bend you and Hallelujah. beget you into the kingdom. Ito ay pagkilos ng espiritu ng Diyos upang ikunin ka papunta sa Kanya. All this stuff that preachers teach you and say, just invite Jesus into your life. Yung ibang mga sinasabi nila na mga mangaral, hikayatin nyo si Jesus na lumapit sa inyo. That's nonsense. Walang kabuluhan. People don't even know they're lost. Hindi nga alam ng mga tao na sila'y ligaw. That's right. They're walking in darkness. Sila'y lumalakad sa kadiliman. Hallelujah. Amen. Apostle Paul says that God, by His spirits, Sabi nga ni Apostol Pablo na ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang espiritu, by His Spirit, makes us worthy. Amen. Of Christ. Hallelujah. Na ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay gagawin tayong karapat-dapat. Everyone that I've ever dealt with and seen converted by the Spirit of Lahat God, ng mga tao na nakasalamuha ko at nabago kay Kristo, during this time of persuasion and shortly after, dito habang sa panahon ng pagkukumbinsi, ay hindi magtatagal, they wasn't, I invited Jesus into my life. hindi na sila yung inimbita ko si Jesus sa aking buhay. They look like they've been run over by a jeepney. Hindi na sila masigla, kundi ang itsura nila para silang nasagasaan ng jeep. God done crushed that old man. Amen. At dinurog ng Diyos yung lumang tao. Glory to God. Hallelujah. So I learned this Antichrist thing by experience. Naking natutunan itong Antikristo, yung tungkol sa Antikristo sa pamamagitan ng aking karanasan. Shortly after my conversion, Hindi nagtagal matapos kong ma-convert, I began to be troubled. nag-umpisa akong mabagabag. And I was troubled by these Antichrists, Yeah. false preachers, and false Christians. Ako'y nababagabag tungkol dito sa mga huwad na mangaral, huwad na doktrina, huwad na katuruan. The very thing that I used to be a part of, I found it to be repugnant to me. Yung nung aking aking naramdaman na parang alam niyo yung parang yung masama sa kaloobang, parang anong tawag natin dito, parang yung parang pag tinitignan mo yung isang bagay, hindi mo masikmura. Yun pala, hindi mo masikmura. I noticed that when those people would say hallelujah, Yeah. it Iba na yung didn't feel pakiramdam. right to me. Na nung nakita ko yun pag may naririnig ako na nagsasabi ng hallelujah, nakikita ko na parang iba sa pakiramdam yung kanilang pagbigkas. When they would preach their message and shout
Something Kapag ka felt nangangaral different. sila, sumisigaw sila, iba na yung pakiramdam ko, parang hindi ko na masikmura. I realized that it was an antichrist spirit. At doon ko napagtanto na yun pala, yun yung antikristong espiritu. Well, that began to trouble me. At yun ay nag-umpisang bumagabag sa akin. And then when that group of people said that I was the one that had been deceived, that really troubled me. Yeah, at yung mga kaparehas na mga taong yun, sinasabi nila sa akin na ako ay nalinlang, isa pa yun sa dumagdag na nagpabagabag sa akin. That's when I learned what Apostle Paul said in 2 Thessalonians At 2nd doon ko chapter. natutunan yung sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Tesalonica. He said, there's many antichrists in this world at work right now. Yeah, maraming mga antikristo na espiritu na kumikilos ngayon. And he said, I know how it troubles you people. At alam ko kung paano kayo nababagabag dahil dito. Troubling means it almost makes you question yourself. Yung ibig sabihin ng bagabag ay nag-uumpisa na kayong tanungin yung kung anong sa sarili nyo. Tinatanong nyo kung ano kayo. Apostle Paul spoke about that in Galatians 1, 6, and 7. Tinalakay ito ni Apostol Pablo sa Galatia 6 and He 7. said, I see how these spirits is troubling you people. Nakikita ko kung paano itong mga espiritu na ito ay binabagabag kayo. There's many antichrists. Dahil napakaraming mga antikristo. Hallelujah. That's right. People said, well, I thought he was going to come and rule the world. Ngayon sabihin nila, akala ko yung antikristo tao na siya yung mga mamumuno sa buong, maghahari sa buong mundo. So I tell people, where'd you read that at? Ngayon sabi ko ngayon, sa mga tao, tinatanong ko sila, saan nyo nabasa yun? They said, I don't know. That's just what they always told me. Sabi niya, hindi ko alam, basta yun lang yung tinuturo nila, sinasabi nila sa amin. One fella knew a little bit more. He said, well, you remember in the book of Revelations, he talked about that false prophet. Yeah, sabi niya, di ba dun sa libro ng pahayag sa Revelation na yung sinabi nilang may huwad na propeta. I said, that's not the Antichrist, that's the Pope. Yeah, sabi niya, hindi yun yung antikristo, yun yung Santo Papa. Then they look at you and scratch your head. Yeah, hanggang sa makikita mo, magkakamot na lang sila ng ulo. Paul and John said, there's already many Antichrist right Yeah, now while sabi the ni- apostles were still alive. Yeah, sabi ni Apostol Pablo at Apostol Juan, napakaraming antikristo ngayon. Nung panahon pa nila, buhay pa sila yung mga apostol. But Paul said, but we don't know what it's going to come to before the end. It's going to take over the church Yeah, world. sabi niya, pero hindi namin alam kung anong gaano katindi yung mangyayari bago yung huli. So sa sobrang laki ay magiging masasakop nito yung lahat ng mga simbahan. That's the time we live in. Yun yung panahon ngayon na panahon natin ngayon. They've took over the whole church Yeah, world. 'di ba? Antichrist spirits. Panasakop na nitong antikristo yung lahat, yung kumbaga yung mga simbahan. And these false preachers got everybody looking for one Antichrist, Ngayon to come, yung- and he's already got them. Yeah. Yung mga tao na nasa simbahan, hinahanap nila yung magiging antikristo, yung iisang tao. Hindi nila alam na dumating na, nandyan na. Hallelujah. Kasama nila. When Apostle Paul said that these spirits, these Antichrist spirits, they trouble you. Yeah, itong mga antikristo na espiritu ay babagabagin nito kayo. They agitate your mind, Parang ginagalit nila yung mga isipan ninyo. harass you. Oh, hinaharas yung isipan nyo. They cause you great tribulation. Oh, dinagdadala sila sa inyo ng matinding pighati. They even lie on you, persecute you. Amen. Sila mismo nagsisinungaling sa'yo. Sila mismo yung umuusig sa'yo. I never was converted until I come to know the living Christ. Amen. I never Hindi ako- was hindi- tormented till I come to know the real Christ. Hindi ako tunay na nahirapan. Kumbaga, walang ganitong bumagabag sa akin hanggang sa dun dumating si Jesucristo sa Churches just shut me down. They didn't want me coming niya. back. Yung mga simbahan, nagsara na sila ng pinto sa akin. Ayaw na nila ako doon. That troubled me. At dahil doon, nabagabag ako. I would cry and pray. I said, God, Umiiyak ako, nananalangin. have I been deceived? Sabi ko sa Diyos, Panginoon, nalinlang ba ako? The Lord spoke to me one day. He said, don't let all these spirits trouble you. Amen. Sabi ng Panginoon sa akin na huwag mong hayaan tong mga espiritu na ito ay bumagabag sa'yo. If I'm for you, who can be against you? Amen. Kung ako'y nasa sa'yo, sino ang magiging laban sa'yo? You've already been judged of me. Ikaw ay nahusgahan ko na.
what has happened is he said that life that's in you Ang nangyayari kasi dahil yung is buhay na nasa sa iyo testifying ngayon against them that they're still in ay darkness. nagpapatotoo sa kanila na sila ay nasa kadiliman pa. And they'll have to be crushed just like you was. Amen. At sila ay kailangan ding madurog kagaya ng nangyari sa iyo kung paano ka So nadurog. he said, pray for your enemies, Amen. Kaya sabi ay panalangin mo yung mga kaaway that I might crush them also. upang sila ay aking durugin din. You love your enemies like God does. Mahalin mo yung kaaway kagaya ng pagmamahal ng pag-ibig ng Diyos. All these false teachings, all these Lahat na itong denominational mga- teaching causes great distress Amen. for people that are wanting to be converted. Amen. Itong lahat ng mga huwad na doktrina, huwad na mga katuruan ang nagdadala ng matinding pagkabagabag sa mga tao na totoong na naghahanap ng katotohanan. In the book of Acts, Apostle Paul, after 2 or 3 years, would go back and check on his converts. Sa in libro ng different mga areas. gawa, si Apostol Pablo ay binabalikan niya yung mga napuntahan niyang lugar pagkatapos ng 3 taon para kumustahin. And he always found them being troubled by these antichrists and false preachers. At lagi niyang nakikita sila na Always. yung sitwasyon nila ay binabagabag sila nitong mga I antikristo think na it was espiritu. Antioch, he went down and checked Siguro on them. sa Antioch yun yung binisita niya. And he told them, he said, I've got to admonish you that through great tribulation we enter the kingdom of God. Hallelujah. Sabi niya, kailangan ko kayong palakasin dahil sa kabila ng matinding pighati. Sabi, Kailangan kayong himukin muli pabalik. tayo makapasok sa kaharian. He said, the Lord taught us they're going to persecute us and lie on us when we start following Him. Yeah, 'di ba? Sabi nga na, kapag tayo ay sumunod sa Diyos, itong mga taong ito ay uusigin tayo. He said, is that not the way they treated me when I come? Yan, 'di ba? Sabi nga ng Panginoon, 'di ba? Ganyan nga nila ako tinrato nung dumating ako. That's right. He said, Apostle Paul taught that God did not only call us to partake of the Lord's divine nature, but of His suffering too. Amen. Sabi nga ni Apostol Pablo na ang Panginoon ay hindi lang tayo Glory tinawag to God. para dalhin o maging yung kanyang imahe ay maging tayo ay maging kabahagi ng kanyang imahe at kanyang kabanalan, kanyang kaluwalhatian, kundi upang maging kabahagi din ng kanyang mga paghihirap. I was going through an extreme trial of tribulation several years ago. Ako ay may pinagdaanan na matinding pighati nung mga nakaraang taon. Many different trials Iba't ibang and tribulations were ibang coming at me at one time. pagsubok, pighati ang dumating sa akin ng sabay-sabay. Family, church Pamilya, members was fighting me, mga miyembro ng simbahan na inaaway ako, persecuting, lying. mga pag-uusig, mga kasinungalingan laban sa akin. Then my late wife died. At pagkatapos nun, yung aking asawa ay namatay And they didn't see how they was making her suffer. at sa kabila nun, hindi nila nakikita kung paano nila pinapahirapan yung aking asawa. And for almost a year, the manifold trials and tribulations felt like that I wasn't going to make it. At sa loob ng taon na yon ay yung mga pagsubok, lahat-lahat ay pakiramdam ko ay hindi na ako magtatagal. I wish that I could tell you that I was this super strong Christian and man of God, but I can't tell you that. Sana nga ay masasabi ko sa inyo na ako ay napakalakas na lingkod ng Diyos, pero hindi. Got to where I couldn't sleep. I was so troubled. Dahil sa dumating na sa punto na hindi na ako makatulog, sobrang binabagabag ako. And I began to cry out to God for answers. At ako'y nag-umpisa na umiyak sa Panginoon para sa kasagutan. And one morning, At I was praying. I said, God, I don't know whether I'm called to preach. I don't know whether I'm even saved anymore. At isang umaga ako ay nanalangin sa Panginoon na, Panginoon, hindi ko alam kung tinawag ba talaga ako para mangaral o naligtas ba talaga ako. I said, how can these things be, God? Sabi ko, bakit nangyayari itong mga bagay na to?
the Lord spoke to me one thing. At nangusap sa akin ng Panginoon ng isang bagay lamang. He said, that's the reason you're going through it, because you're mine. Sabi niya, yun ang dahilan kung bakit nangyayari sa iyo lahat ng yan, dahil ikaw ay sa akin. It all lifted. At pagkatapos nun, napalaya ako mula dun It sa would lahat still ng trouble me, but it lifted. niya. Oo, binabagabag pa rin ako, pero magaan na yung pakiramdam ko. Antichrist spirits will trouble you. Itong mga antikristo na espiritu ay babagabagin kayo. You get to where, God, am I really on the right path? Yeah, hanggang sa darating kayo sa punto na, Panginoon, nasa tamang daan na ba talaga ako? Yeah. Apostle Paul said, don't let this bewitch you. Amen. Sabi nga ni Apostol Pablo, wag niyong hayaan na kayo ay malinlang neto. Said they done me and the prophets of old the Sabi same way. ginawa nila yan sa akin at sa mga dati na mga propeta. And said, if you're in me and I'm in you, they're going to do you the same Sabi way. niya, kung sabi ng Panginoon, kung ikaw ay nasa akin at ako ay nasa inyo, Because you're testifying Mangyayari- against them that their works is wrong. ay mangyayari yan dahil yung inyong buhay nagpapatotoo sa kanilang mga gawa. I knew that when Christ's light come to me, it troubled me. Kaya alam ko na yung naranasan ko na yung liwanag ng Panginoon ay na dumating sa akin, ay binagabag ako nito. Is that not what happened to you? Yeah. When the light of Christ come to you, He was testifying against your works is wrong Yes, too. 'di ba? Kahit sa akin, ganun din ang nangyari na dumating yung liwanag ay ipinakita sa akin na yung mga gawa ko ay mali. Now when you're walking in that light, it's going to testify against them people Kaya that ngayon works kung is ikaw wrong. ay lalakad doon sa liwanag na yon, ay magpapatotoo rin sa ibang tao na yung kanilang mga gawa ay mali. Then they'll start accusing you of At hanggang condemning. sila ay aakusahan ka na ikaw yung kumukondena sa kanila. When really it's the light that's judging Amen. them. Pero ang totoo ay yung liwanag ang humuhusga sa kanila. I want to read a verse of scripture that Gusto ko all of my 51 years of being converted, I never heard one preacher teach this scripture. Gusto ko basahin sa inyo yung scripture na sa loob ng 51 years ko ay walang ni isang mangaral ang pinangaral tong scripture na. In 2 Corinthians, the 3rd chapter. Ikalawang Korinto, chapter 3. See, I've had to learn these things by prayer Kailangan ko, and much suffering. natutunan ko itong mga bagay na ito sa pamamagitan ng panalangin at pagdurusa. I have to have answers. I don't Amen. believe what a man tells me. I have to have answers. Kailangan kong, andun yung aking pagnanais na kailangan ko makuha yung sagot. I need the wisdom that comes down from God. Amen. Kailangan ko yung karunungan na nagmumula sa Diyos. It's called illumination. Tinatawag itong It's called kaliwanagan. It's called light. Tinatawag na ilaw, liwanag. That's who Christ is, the Yun ay light. si Kristo. Siya He's yung the ilaw. wisdom that come down from above. Siya yung karunungan na nagmumula sa itaas. It's not a wisdom that man's words can teach you in your head. Hindi ito yung karunungan na itinuturo ng tao sa inyong mga He is isipan. actually the spirit of wisdom. Amen. Si Kristo mismo yung espiritu ng karunungan. If so be that Christ dwells in you, Kung si Kristo ay nananahan sa inyo. I'm sorry, brother. Chapter 3. 2 Corinthians 3. chapter 3, verse 9 Okay. through 11 would be enough, I think. 9 through 11. So sa ikalawang Korinto, chapter Tell 3, these verse people 9 to pay 11. very close attention to what the man of God is teaching. Makinig kayong mabuti kung ano yung sinasabi ng apostol ng lingkod ng Panginoon dito. 9 to 11. Kung may kaluwalhatian ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol na kamatayan, lalo pang maluwalhati ang paglilingkod na nagdudulot ng pagpapawalang sala. Dahil dito, masasabi nating ang dating kaluwalhatian ay wala na, sapagkat napalitan na ito ng higit na maluwalhati.
Kung may kaluwalhatian ng lumilipas, lalong higit ang kaluwalhatian ng nananatili magpakailanman. Do you realize what Apostle Paul is saying? Inyo bang iintindihan ko ano yung sinasabi ni Apostol Pablo dito? When the Spirit of God's light comes, Kapag ang Espiritu ng Panginoon, ng liwanag ay dumating, he stirs the condemnation that's siya in yung you. yumayanig sa kondemnasyon na nasa iyo. Not directly. Hindi direkta. Jesus said, I didn't come to condemn you, I come to save you. Yan. Sabi ni Jesus, hindi ako naparito upang kondenahin kayo, kundi iligtas kayo. But he said, there is one that condemns you. Pero sabi niya, meron na iisa na nagkokondena sa inyo. He said it was Moses that condemns you. Sabi niya, ito ay si Moses na kumukondena sa inyo. It's the law's work Ito yung kautusan, ay to pakilos shine ng in there kautusan and show you na, the wickedness of your heart, what na you're under nagliliwanag na condemnation for. nagpapakita sa iyo na kung ano yung kondisyon ng iyong puso. And he goes down here and said, it's the Spirit of God that reveals the wrong Amen. in At you. dito nasabi na ang Espiritu ng Panginoon ang nagpapakita ng kung ano yung mali sa iyo. He's saying that when the Spirit comes, he troubles you. Diba? Sabi na pag dumating ang Espiritu ng Panginoon, ay babagabagin kayo nito. And he That's right. said, Paul said, that's a glorious work when God Sabi ng does verse that. namin ni Apostol Pablo, isang maluwalhating bagay yun, yung pagkilos na yun. But said the Spirit of God works in that glorious manner to bring you to another glory. Amen. Pero itong Espiritu na ito, ay itong maluwalhating pagkilos na ito ay kumikilos upang dalihin ka sa mas maluwalhati na bagay. Apostle Paul even spoke that's how it happened with him. Sabi ni Apostol Pablo ay yun yung nangyari sa kanya. Romans, the 7th chapter, the 8th chapter. Sabi sa Roma, Apostle Paul said, I was alive in sin without the law. sabi niya, ako ay buhay sa kasalanan nung wala ang kautusan. Wasn't even aware of my wrong Hindi and my condemnation. hindi ko alam kung ano yung aking mga kamalian at yung aking kondemnasyon. But the Spirit of God's law draw near to me, Pero yung espiritu ng kautusan ng Diyos ay lumapit sa akin and I seen the wrong in my heart. at nakita ko yung mali sa aking puso. But because sin had so defiled my mind, Pero dahil yung kasalanan ay sobrang dinumihan yung aking isip, I thought that God was telling me how to do right in my own power and how to do this. akala ko ang sinasabi ng Diyos ay gawin ko yung mga bagay na sinasabi niya kahit na ay gawin ko yung mga bagay sa sarili kong kakayanan. I've heard people in the mountains that got converted, they say, when I heard you preach, I was already troubled the way I was acting, the way I was treating Sabi people. doon sa Apilila, may mga nagsasabi na nung narinig kitang mangaral, ay ako'y nababagabag sa mga ginagawa ko. And some of them said, I wanted to do right. I Sabi nila, wanted to do gusto kong better. gawin yung tama. Gusto kong mapabuti. That was light drawing near, Yun shining in there, yung making them liwanag see na what was lumalapit wrong. sa kanila, na nagpapakita ng na mga kamalian nila. And Paul said, that's a glorious work Amen. for At God to sabi nga ni shine in there Apostol and make you Pablo, feel you're wrong. na isang maluwalhating bagay na yung Espiritu ng Panginoon ay lumapit sa iyo at ipakita yung iyong mga kamalian. But he said that same light is Christ. Pero yung kaparehas na liwanag na yon ay si Kristo. Let me see how I can explain this for you. Have you ever been asleep all night in a dark room with no light? Meron ba sa inyo na nakatulog na sa isang kwarto na talagang sobrang dilim? It's real dark. Sobrang, as in totoong dilim, madilim. And then the sun comes up in the morning, starts coming through your window. Hanggang sa nag-umaga na, tapos sumikat yung araw, tumirik na yung araw, tapos biglang pumasok sa bintana yung liwanag. And you roll over in your At yung bed, pag-ikot mo, sa higaan mo, and your blanket kind of moves around, and lint goes into the air. at dahil nga nung pag-ikot mo, naalis yung kumot mo, na ano yung liwanag sa'yo. You see little fuzz in the air. Oh, 'di ba? Parang nakita mo pa yung alikabok sa
You couldn't see that Yeah. until the light come in. Yeah, diba? Hindi mo makikita yung alikabok na yun kung wala yung sikat ng araw, yung liwanag na nagmumula See sa what the araw. light of God's glory does when He draws near Yun to yung you. ginagawa ng liwanag, yung ng yun yung kaluwalhatian ng Panginoon, yung liwanag pag lumalapit You sa see iyo. all the lint and dust in your Diba? life. Nakikita mo yung mga alikabok sa buhay mo na hindi mo nakikita sa dilim. The Lord told one old man of God, He said, the Spirit of God takes His holy law like a broom, Yan, sabi niya, ginamit niya yung pinalimbawa niya sa walis. Yung espiritu ng Panginoon pag dumating. but Antonia gets aggravated because we got white tile floors. Yung aking asawa, Sir Antonia, nagagalit siya minsan kasi puti yung aming sahig. She said, I have to sweep this floor 2 or 3 times Sabi a niya day. laging dalawa o tatlong beses ako lagi magwalis kasi nga puti yung sahig. But if the floor was dark brown or black, she couldn't see it, didn't feel like she wouldn't have to. Diba? Pero kung itim yan or brown, hindi niya makikita yung dumi, hindi siya magwawalis. I remember when my sweet wife, when the Lord converted her, Aking naalala nung ang aking asawa ay na-convert. I seen it by the Holy Spirit when the Spirit of God, I seen by the discernment of the Holy Ghost, I seen the Spirit go into her inner belly, and she fell over and went to crying. Hallelujah. Nakita ko sa espiritu ng Panginoon na yung espiritu ng Panginoon pumasok sa kanya mula dito sa kanyang sikmura. And the Lord said, ask her what just happened. At sabi ng Panginoon sa akin, tanungin mo siya kung anong nangyari. Well, it took a few minutes for her to regain her Hanggang sa composure. ilang minuto ay tsaka ko siya And tinanong. I asked her what happened. At tinanong ko nga kung anong She nangyari. said, I could see all that evil Yeah. stuff when the light come in. Sabi niya, nakita niya lahat nung kasamaan. Yan, nung dumating yung ilang. All by the light and the glory of Jesus Hallelujah. Christ. Tangi sa pamamagitan ng ilaw, liwanag ng kaluwalhatian ni Yesu Kristo. Conversion is by the Holy Ghost. Hallelujah. Ang conversion o yung pagbabago ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sanctification is by the Holy Ghost. Hallelujah. Ang paglilinis ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Paul called it circumcision. Tinatawag ito ni Apostol Pablo na pagtutuli. Hallelujah. He called it denying and renouncing Amen. the Tinatawag flesh. nito na talikod o pagbitaw, pagtanggi sa laman. He called it when you take up your cross. Tinatawag niya ito na pagbuhat ng iyong krus. Then he said in Romans again, Tinawag niya rin sa Roma. I give consent that the law was good in my mind, and Amen. I wanted to do what the law was telling me to do. Amen. Aking binibigyan ng kumbaga, ako ay sumasang-ayon na ang kautusan ay totoo. But he said, I found out it was sin in me is what the problem was. At sinasabi ko na at akin napagtanto na yung kasalanan na nasa akin ay yung problema ko. That was working this death in me. Na siya ang kumikilos dito sa kamatayan na nasa akin. Does anybody know what death is? Meron ba ditong nakakaalam ng kamatayan? I've Ibig asked sabihin ng preachers, kamatayan. nobody tell me. Pag tinatanong ko yung mga ngaral, di nila alam yung ibig sabihin nun. But I know now. Pero ngayon ay alam ko na. Death is the dullness of your spirit, your blindness. Amen. Your Yung ignorance. kamatayan, ito yung pagkapurol ng espiritu mo, yung pagkabulag mo. Hey, but when the light come, you see clearly now. Amen. Pero pag dumating yung liwanag, makakakita ka na ng malinaw. I could see how wicked I've been. Nakita ko na kung See gaano how ko bad I am. kasama, kung gaano hindi maganda yung kondisyon So ko. Apostle Paul said, I learned that the law was a spiritual law Hallelujah. Aking natutuwa na yung kautusan ay spiritual na that began kautusan to shine in my heart. na And I nag-umpisang seen all magliwanag that sa dirt and puso dust. ko hanggang sa nakita ko na yung mga dumi. And I wanted to do better, At ngayon gusto ko nang gumawa ng mabuti. but I found out it was that dullness of my spirit that wouldn't allow me to do Pero any better. aking napagtanto na yung kapurulan ng aking espiritu ang pumipigil sa akin na makagawa ng mabuti. So he said, I finally prayed and said, God, who shall deliver me from all this deadness Amen. in my spirit? At ako ay nagumpisang manalangin sa Panginoon na, Panginoon, sino makakatulong sa akin na makalaya dito sa pagkapurol ng espiritu ko? He said, thank God
through the resurrection life of Amen. Jesus Christ that give me life to overcome all this condemnation. Hallelujah! Sabi ko, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus ay napagtagumpayan ko. So sin does not no longer dwell in my Kaya body. ngayon ay yung kasalanan ay hindi na nananahan sa But akin. now I'm a servant of the resurrection life of Christ. Pero ngayon ako ay lingkod na ng muling pagkabuhay ni Jesus. You remember what Jesus told Peter? Naalala niyo yung sinabi ni Jesus kay Pedro? Peter had been walking on a pretty good trip. He's going to wash Peter's feet. Di ba? Dahil nakbay sila, huhugasan niya yung paa ni Pedro. Peter said, I can't let you wash my feet. I want to wash your feet. Sabi ni Pedro, hindi ko mahahayaan na linisan niyo yung paa ko. Ako dapat ang hugasan yung paa ko. Ako dapat yung maghugas ng paa niyo. Sabi niya kay Jesus. The Lord told him, he told Peter, he said, I didn't come here for you to serve me. I come here to serve you and help you. Hallelujah. You're the ones that needs cleaning. Hallelujah. Sabi ni Jesus kay Pedro na, hindi ako naparito para paglingkuran nyo. Naparito ako para paglingkuran kayo dahil kayo yung nangangailangan. Hindi ng paglilinis, hindi I've ako. heard some people in church. I've been serving the Lord for 30 years. Marami ako naririnig sa loob ng simbahan, sinasabi nila, ako'y naglilingkod sa Diyos ng 30 years na. I said, how's that working for Yan, you? sabi ko, kamusta ka naman? Huh? Have you overcome any sin? Ngayon sabi ko sa kanila, pagtagumpayan nyo na ba yung kasalanan? I said, you may be like Paul was before he got converted. Sabi niya, maaaring kayo ay kagaya ni Apostol Pablo bago siya You haven't na-convert. learned that Jesus come to serve you what you need. Kailangan nyo matutunan na si Jesus ay naparito upang paglingkuran kayo sa inyong pangangailangan. See, I constantly have to be reminded of that. Yeah, kahit ako ay nangangailangan na patuloy na paalalahanan ng tungkol doon. He has to remind me so often, I don't need you, you need me. Yeah, ako ay kailangan mapaalalahanan na hindi kita kailangan, ikaw ang nangangailangan sa akin. When I get a little bit too big for my, Kapag ako ay nagiging, kumbaga, kampante, like my daddy used to say, getting a little bit too big for my britches, my pants. masyado na akong mas malaki na ako kesa sa pantalon ko, parang ganun, medyo malaki na yung tingin ko sa sarili ko, ganun. The Lord takes me back down to the potter's house. Ako ay binabalik ulit ng Panginoon doon sa bahay ng nagpapalayok. We have a saying in America, Meron kaming kasabihan sa Amerika. horses that pull wagons, Yung mga kabayo na naghumihila ng, ano bang tawag doon? Karitilya pala. they say, we got the wagon in front of the horse trying to pull the horse. Ang nangyayari kasi ngayon, baliktad. Yung karitilya ang humihila sa kabayo. Hey, the Lord looks at you. Go ahead, keep driving. Go ahead. Ngayon, habang nakikita ka ng Panginoon, sige, tuloy mo lang yan ginagawa mo. Yeah, and that's, Mali eh. he wakes you up from time to time. Pero, You got andyan to siya, turn gigisingin around. ka niya. Para maibaliktad yun. Kasi dapat yung karitilya ang hinihila, hindi He siya ang humihila. He said, I don't need you need me. Hindi kita kailangan. Sabi na pa, hindi kita kailangan, ako ang kailangan He said, mo. I've got to be the one that pulls this wagon. Amen. Sabi ng Panginoon, ako dapat ang humihila dito sa kartilya. It's called walking and following. Hallelujah. Ito yung tinatawag natin na paglalakad at pagsunod sa Espiritu. Hallelujah. Amen. I asked these people where they got the idea that there's any such thing as praise and worship in churches. Tinatanong ko yung mga tao na saan ba nila nakuha yung ideya ng praise and worship sa simbahan? I had this one lady said, God's commanded us to worship Him. Merong isang babae na sumagot sa akin, sabi niya, inutos ng Diyos na gawin natin yun. I said, show me where that's at. Sabi ko, ituro mo nga sa akin kung saan mahahanap. The only scripture they use in the New Testament, Ang tanging ginagamit nila ay yung nasa New Testament. Jesus said, the hour is coming and now is that the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Yun yung sinasabi nila na yung mga... Saan nga ba yun? Sa New Testament na darating yung panahon na yung mga nagpupuri, ay pupurin ako sa Espiritu I at said, that katotohanan. ain't got nothing to do with singing and Pero sa worshiping and praising. yung binanggit mo na yon ay walang kinalaman sa praise and worship na kantahan. That's the way you live your life. Worship. Amen. Yung pagpupuri na yon na binanggit doon sa bersikulo ay patungkol sa iyong pamumuhay.
He was telling that Samaritan woman. Sinasabi niya dun sa Samarian na babae. She said, "We know how to worship." Sabi niya kasi na marunong kami na magpuri. Jesus, just tell me how you worship. Sabi niya, "Oh, sige nga sabihin mo paano kayo magpuri." Oh, we turn towards Jerusalem when we Oo. pray. Yung tumitingin sila, yung doon sila nakaharap sa Jerusalem, tas doon sila, ganun sila mananalangin. Oh, he says, my lady. Yan, sabi niya, naku po, parang ganun, naku po, parang, He said the Spirit of the Father, the sabi Spirit niya, of yung God, Espiritu ng Ama, ng Diyos, is seeking people that will worship in me and through me. hallelujah, ay naghahanap ng tao, napupurihin ako If you have not sa the, pamamagitan ng, if you have not the Spirit of the Lord, you are none of His. amen. Kung wala ang Espiritu ng Panginoon sa'yo, wala ka sa Kanya. Hallelujah. Worship is your lifestyle. Amen. Yung tunay na pagpupuri ay iyon yung iyong pamumuhay. Then they say, you mean you don't believe in singing and worship? Sabihin nila sa akin ngayon, ibig sabihin di ka naniniwala sa pagkakantahan na pagpupuri? I said, I didn't say that. Sabi ko, hindi ko sinabi yun. I'm saying what you're doing is not praise and worship. Ang sinasabi ko lamang na yung ginagawa ninyo, hindi yan yung pagpupuri. Jesus Praise and worship. said this about them people. He said they think the Father hears them because they're much singing. Yeah. Sabi nung akala nila ay naririnig sila ng Ama dahil nga sa, alam niyo yun, yung marami sinasabi, malalakas. One man of God asked the Lord, he said, Lord, May isang lingkod ng Diyos na tanong, nalayan sa Panginoon. how much do you want us to fast? Sabi niya, gaano katagal mo kami gusto na mag-fasting o mag-ayuno? He said, what kinds of foods do you want us to eat? Sabi niya, anong klaseng pagkain yung gusto mong kainin namin? How do you want us to help people? Paano mo kami, sa paanong paraan mo kami gustong tumulong sa tao? The Lord told him, he said, number one, I don't want you lying. Sabi niya, unang-una, ayoko na magsinungaling kayo. What do you mean, Lord? Sabi ng isang apostol, anong ibig sabihin, He said, Panginoon? if the only reason you're doing this is because I'm commanding you to do it, God's not hearing it no way. Kung sabi niya, kung ginagawa niyo lang yan dahil inutos ko sa inyong gawin yan, hindi yan nalulugod sa Diyos. He said, Lord, what do you mean? Sabi niya, Panginoon, ano ibig mong sabihin? He said, I'm just answering you. You don't know what I mean. Sabi niya, sinasagot lamang kita, hindi mo alam kung ano yung ibig kong sabihin. I've been around for 70 years now. Ako ngayon ay 70 years old na. I have seen it all and heard Marami it all. marami na akong nakita, narinig, halos narinig ko na lahat, nakita ko na lahat. Oh, when I was in those full gospel churches, Habang nandun ako sa full gospel na simbahan, they taught us you got to fast long hours. tinulungan long nila kami, days, mag-fasting daw kami ng sobrang tagal, maraming araw. midday. You set your watch and you pray at least 1 hour a day. Kailangan mong iset yung oras mo na dapat sa isang araw, meron kang nanalangin ka ng isang oras. I think the longest I fasted one time for 29 days with Ang nothing but water. pinakamatagal ko na fasting nun ay 29 days, tubig lang, walang ano. I told that to some young brothers one time. They said, "What did you get, Brother Kenny? What God show you?" May nagtanong sa akin na kabataan na, anong nakuha mo, Brother Kenny? May kasagutan ka ba na nakuha? I said, "I got awful hungry. I know that." Sabi ko, ang napala ko, nagutom ako. What do you mean? Sabi nila, anong ibig mong sabihin? I said, "I didn't get nothing." Kung wala akong nakuhang kahit ano, I said, gutom "I never lang. got nothing. Setting my watch, praying for 1 hour, 2 hours a day." Diba, nagsiset pa ako ng orasan ko, na kailangan isang oras, manalangin ako. I said, "A matter of fact, I'd look at it and say, Ang tagal. I don't know what else I can say and ask for." Pero ang totoong nangyayari, sa loob ng isang oras na yun, habang tinitignan ko yung orasan, ay, ang tagal, hindi ko na alam kung anong itatanong ko sa Panginoon. They taught me you got to bring your tithes and offerings to the church. Sabi pa nila sa akin na kailangan kong dalhin yung ikapo ko sa simbahan. I did it, Ginawa ko yun, but I didn't like it. pero hindi ko gusto. Hindi ko talaga gusto gawin. Huh? God had to bring me out of it. Pero kaya kailangan, inalis ako ng Diyos. Kailangan akong alisin ng Diyos mula doon. They didn't preach to me if you didn't bring your tithes and bring it to the church,
that God will get it from you Yeah, somewhere. yeah. Yan. Sabi pa nila na kapag ka hindi ka nagbigay ng ikapo mo, babawiin ng Diyos yung pagpapala. Then I'd read where God loves a cheerful giver. Ngayon, tapos mababasa ko na iniibig ng Diyos yung mga mapagbigay ng bukal sa puso, masaya. Then I read where Masaya. God told Isaiah how to fast. At nabasa ko rin kung paano tinuruan ng Panginoon si Isaias kung paano mag-ayuno. He said, when you fast, you see, your problem is you exact all your labors. You're not fasting for the right reason. Yeah. Kasi ang nangyayari ay hindi ka nagpa-fasting sa tamang tamang dahilan. That's when I learned that fasting is from the world. Yeah, doon ko natutunan na yung pag-aayuno pala ay mag-ayuno ka ano ba to? Magpa-fasting ka mula sa sanlibutan. All the influences of the world, all the stuff, shut it down. Yeah. Get away Lahat from ng, it. kumbaga, isasara mo yung pinto mo sa lahat ng mga nangyayari sa sanlibutan. Iiwanan mo muna yan. Because you're fasting, getting along, shutting this off, Yeah. so you can keep the Sabbath. Amen. Upang mapanatili mo yung Sabat, kailangan takpan mo yung tenga mo laban sa ingay ng sanlibutan para marinig mo yung Diyos, makatanggap ka sa Kanya. The Sabbath ain't Saturday or Sunday. Kaya yung Sabat, yung araw ng Sabat, hindi yan Sabado o The Linggo. Saturday is that resting in waiting Ito yung in His presence. hallelujah, ito yung pahinga na pag-iintay sa Kanyang presensya. And He said fasting is from the things of the world. Amen. And Yung sometimes fasting sa mga bagay ng sanlibutan. even cutting off your eating. Kahit na at minsan ay darating sa punto na hindi ka rin kakain Because you are so dahil intent sobrang andoon yung buong focus mo on hearing from God to see people set free. na makarinig ka sa Diyos kung paano mo mapapalaya yung mga He tao. said that's the way I lived. Ganun ako namuhay. He said I would pray all night and then come out and deliver people. Ako ay mananalangin buong gabi at mapapalaya ko yung mga tao, sabi ng Panginoon. Apostle Paul taught it like this. Anyone Tinuro who's ito going to na- war a good warfare, let him not entangle himself with the affairs of this Yeah. world. Fast from that Sabi stuff. ni Shut it Apostol down. Pablo, kung ikaw ay gusto mong magkaroon ng magandang pakikibaka, ay kailangan mong hindi ka makisang-ayon sa kahit na anong gawain sa sanlibutan. O makibahagi sa kahit na anong gawain ng sanlibutan. I knew a man years ago that would fast 40 days, Meron akong isang kakilala, nagpa-fasting siya 40 days. several times in his life. Maraming beses niya yung ginagawa sa buong buhay niya. So one day one time he fasted 50 days with nothing but water. Isang beses, 50 days siya nag-fasting. Tubig lang ang ininom. And he told this himself. At sinabi niya to mismo sa sarili niya. He said, I almost died. Sabi niya, halos mamatay na daw siya. And he said, I raised up in bed and I said, God, very few men has ever fasted 50 days and lived, and you haven't showed me nothing, you haven't spoke to me, nothing. What's wrong? At sabi niya, maraming beses siya, halos mga 50 days, halos, kumbaga, mamatay na siya. Pagbabangon siya, ay halos alam mo yun na, matumba, halos mamatay na. Pero ni minsan, wala kang ipinakita sa akin, sabi niya sa He said, Panginoon. you know what God said to him? Sabi niya, alam niyo ba kung ano yung isinagot daw ng Diyos He sa kanya? rebuked him. Nirebuke siya. He said, sanctify yourself. Sabi niya, linisin mo yung sarili mo. You're one of them preachers that want to fast so you can say, I Yeah. fasted 50 days and get people to look at big you. Yeah. Isa ka kasing kagaya ng mga mangaral na para may maipakita lang sa mga tao na nag-fasting ako ng 50 days para humanga sila He sa'yo. said, you're not shutting off the things of the world to find the Amen. power of God to set these people free. Yeah. Hindi mo isinasara yung pintuan mo sa sanlibutan para kumbaga buong-buo na makarinig ka sa Panginoon para mailigtas mo yung mga tao o mapalaya yung mga tao. When I learned about that man and how that denominational attitude he had, I thought, well, it's no wonder people in the shape they're in. Nung aking natutunan yung buhay nung tao na yon, kung saan siya kumbaga so saang grupo siya o denominasyon siya, kung ano yung paniniwala, doon ko napagtanto na
ito ang dahilan kung bakit ganito yung kalagayan ng mga tao ngayon. Remember, everyone that calls Jesus Lord is not His children. Lagi niyong tatandaan, hindi lahat ng tumatawag kay Jesus na Panginoon ay mga anak niya. If you've been converted Kung ikaw ay na-convert, na bago sa Panginoon, and you don't hear the Lord in them people, at hindi mo naririnig yung Panginoon doon sa mga tao na yun I na mean nakakausap really hear and know the Lord's in them people, at inyong yung talagang maririnig ninyo at makikita ninyo yung Panginoon sa mga taong you yun. be careful. Kayo ay mag-ingat They'll start troubling you. dahil sila ay mag-uumpisang bagabagin kayo. Hallelujah. That's right. God sends us out among wolves. Tayo ay ipapadala ng Panginoon sa kumbaga sa gitna ng mga lobo, ng mga wolf And snakes. at ng mga ahas. The snakes lay in the grass. Mga ahas na nakatago sa damuhan. You don't know you're there. They're there until you walk on top of them. Hindi mo alam na nandun sila hanggang sa natapakan mo sila. Then they strike. Hanggang sa dun sila mananakmal. Paul said they lay in wait to deceive you. Yan. Sila nag-iintay lamang ng panahon o oras para linlangin ka. I've been around people that was known to be big preachers. Meron ako mga kilalang tao na, kumbaga, isa sila sa mga kilalang mga ngaral. Mga matataas na yung If I klase ng spent mga... very much time around them, Kapag ka ako ay nakasama ko sila ng medyo matagal, I felt a bad spirit troubling me, merong masamang espiritu na bumabagabag sa akin. making me doubt my Na judgment. parang biglang nagkakaroon ako ng pagdududa sa mga paghusga ko. That's them wolves in sheep clothing. Yun yung mga lobo na nagdadamit ng tupa. And there's more today than ever been in the world. At ngayon ay mas marami na. Kumbaga, ito na yung pinakamarami This is that na time panahon ngayon. that Jesus spoke about. Ito yung panahon na sinasabi ni Jesus. He said they'll say, Jesus is over here. Jesus is Sasabihin over nila here. na I'm nandito over si here. Jesus, We got nandito the si Lord." Jesus, nandito ang Panginoon, dito kayo. He said, go not out to hear him. Sabi ng Jesus, huwag kayong pupunta He said, doon. when God moves, buddy, it's like lightning. Sabi niya, kapag kumilos ang Panginoon, parang kidlat. See, everybody's trying to fish you to their little Yeah. Ang mga tao, maraming mga tao na gusto kayong gusto nila kayong makuha sa lambat nila eh. You know what they'll do? They'll promise you all kind of positions in the church. Ang just to gagawin get you nila, to come and join them. papangakuan kanila ng mga posisyon, iba't ibang posisyon sa simbahan para lang makumbinsi kanilang makianib sa kanila. Paul said they was deceiving and being deceived. Sabi ni Apostol Pablo, sila ay nanlilin lang. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth of Jesus. Sabi nila na, sinasabi nila na nag-aaral sila pero kahit kailan ay hindi nila natutunan si Jesus. 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 Amen. Either any of y'all got anything you like Meron to say daw po bang tonight? gustong magbahagi? Add to. Make sure you don't take away from it. Add to. Kayo mga lalaki. Hallelujah. Praise God. So, narinig po natin ang mensahe ng Panginoon sa atin sa hapong ito. So, marami pong nagpapanggap. Marami pong mga religious. They are religious but they are not really righteous sa paningin ng Panginoon. So, ang sabi po ng Panginoon, unahin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At lahat ng ating pangangailangan ay idadagdag sa atin. Marami po sa atin ay worry. Nagwo-worry tayo sa mga needs natin. Pero ang priority po ng Panginoon ay unahin natin siya. Na pagharian niya tayo sa ating mga puso, sa ating mga isipan. At masunod po natin ang kanyang kalooban. Matuto po sinabi ng Panginoon sa John 16:33 na in this world we shall have tribulation, much tribulation. But be of good cheer, sabi ng Panginoon, magalak daw tayo dahil napagtagumpayan na ng Panginoong Yesus ang lahat ng tribulation na yan, lahat ng kahirapan na yan. Nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo,
siya'y iniliding. Pero hindi po nanatiling namatay si Jesus sa krus, hindi po siya nanatiling iniliding. After 3 days, He rose again from the dead. So, yung kapangyarihan po ng Panginoon, yung kanyang resurrection power, ang napakahalaga na atin pong maranasan. Yun po ang sinabi ng salita ng Diyos na the same Spirit that raised Jesus from the dead lives within us. Yung kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Yun po ang mahalaga upang yung sinasabi po sa atin, yung glorious light, di ba, ng glory ng Panginoon, ng gospel ay tumama sa atin. Ang maging focus po ng ating puso, ng ating isipan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Yeah. I just remember. Yeah. You always do. Kasi, You're like a whale. You have to be pumped. kasi when I got converted, I just realized the troubling that we're talking about. Yeah. Kasi, pagkatapos nating ma-convert, itong mga bumabagabag na to. Kasi I remember, also me, when I got converted, nung ako ay na-convert din, you are really happy and you are really, what do you call this one? The excite from, And filled with joy. yeah, you're filled with joy. And the thing is, Satan is also moving. Yes, The Antichrist. Sin's always at the door. Yeah, 'di ba? Habang andoon yung kasiyahan mo, kumikilos din yung kaaway. And I still remember like you want to yun nga nung gusto mo mag-testify itong mga antikristo na spirit, they will trouble you. In my experience, they will challenge you or they Yes, will sir. argue with you. They will make you think like, well, is that really true? Like that parang and ikaw din for you would feel like Oh, Parang Paul called them dogs. Yeah. Always nipping at you. yeah. Sabi ko, parang, kaya, I still remember what you told me before because I would feel down. Kaya parang madadown ka kasi, and then, said, do not engage or do not talk yet because this is what, Try to draw you into an argument. yeah, dinadala ka nila sa lugar na makikipag-argumento ka sa kanila eh. Diba? Kaya yung, instead that the joy that you are trying to share to them, it will pull you down and it would Yes, sir. make you doubt na, yeah, why is it like this? Until na parang maano ka, kaya alam ko na may ganon, kaya ako bilang karanasan ko, itong mga taong to, gagawin at gagawin talaga nila yan. Gusto nilang dalhin na, lalo na, I came from, from a full gospel, and almost, I am not really that, what you call this, I am also a part of some ministry, but I am not that like them na parang they really preach or they do this and that. So for them, I know nothing. You Like, wasn't a good full gospel. was yeah. you? Yes, I would admit to that. Magasaling-pusa ka lang sa training. Hindi, parang wala pa ako, kumbaga hindi pa ako doon. Kasi parang for the training pa, like that. Parang feeling nila, I still don't know anything. And yung, That's how they kept you in. They put you in that position. yeah. But then they yeah, they even, they feel like, just for example, I got baptized. Kasi I got baptized in full gospel and they saw na I got baptized again. Nakita nilang nabautismoan ulit ako. Andun agad yung, why did you get baptized? You're already like that. So, yun yung mga bagay na tipong they will pull you down na parang, they will, kill your joy. They will kill until you, yun yung babagabagin ka ng mga taong to. And then, iisip, they will, the accusation and everything. Kaya sabi, just, cut off from that stuff. And that really helped me kasi, Oh, yeah. kapag ka hindi ka kikilos, lagi ka suong doon, ikaw din ang matatalo kasi nga, lalo na bago pa lang tayo sa Panginoon, bata pa lang tayo sa Panginoon, ako, pa lang ako nun sa Panginoon, kahit na sobrang andun yung ko, hindi, ako'y sobrang ako na, pinaalalahanan ako ng ating kapatid dito na ganyan yung gagawin ng mga tao sa'yo, ng mga
Yan yung antikristo na espiritu na yun yung binahagi sa atin ngayon na babagabagin kayo niyan. Na yung dati yung mga paniniwala, iba't ibang paniniwala, iba't ibang mga daan, lahat yan biglang darating sa'yo na parang nagugulat ka na dati nananahimik yung buhay mo, ngayon parang biglang ang dami problema. He said like when you got converted, it's like before you got converted, there's no one that bothers you, no one. And then when you got converted, all of them coming at you, different, trying. See, you got baptized into their religion. Yan yung Yeah. You was a part of that. Yeah. Kaya dahil ngayon nga, kabahagi tayo, kaya hindi ka binabagabag. Ngayon na hindi ka nakabahagi, doon ka, babagabagin ka nila na, papasok. mali yan yung ganon, di ba? Mali yan. Ako, hindi ko rin naman alam ang isasagot ko, kaya maigi na lang na hindi muna, kumbaga, manatili ka lang muna nakatayo kung di mo nang alam yung gagawin mo. Hayaan mo lang sila. Ganyan talaga ang gagawin nila. Yung doormat ka lang. Doormat. Kaya- Pagkain nila paa nila sa'yo. Kaya, wag kayong, kung pakiramdam ninyo na parang yung mga yan, sobrang ano yan eh. Para parang alam mo yung sa hangin eh, kung baga nananapak sa hangin na parang gusto nilang i-down ka kasi nga nabago ka sa Panginoon. Sabi niya, tama ba yan? Ganyan yung ginagawa? Ganyan yung nangyayari sa'yo? Sasabihin nila yan. Maraming mga sasabihin na parang hinahamon ka pa nila na kung tama talaga yan, ganito. Yun yung mga bagay na babagabag. Kaya nga binabanggit ngayon ng ating kapatid na yan yung mga antikristo. Para alam na natin, kapag ka dumating sa atin, mauunawaan natin kung ano yung kalagayan natin na hindi tayo, Hallelujah. kumbaga manlulupaypay o hanggang sa susuko tayo. Kasi yan yung isang mga paraan ni Satanas na sumuko tayo kasi ayaw niya na nasa Panginoon tayo. Gusto niya, nandito tayo sa sanlibutan, di, bumalik ka. Hindi lang yan, marami pang mga bagay na mga tao na papakita nila na ito yung pag-ibig, ito yung tunay na pag-ibig. Yung mga meron pa na gagamitan nila ng tradisyon. Maraming mga bagay na gagamitin ang kaaway. Yun nga yung nagsasabi na antikristo, hindi tunay. Akala natin tunay pero hindi. Nagpapanggap lamang. Ito ay may mga tao na lalapit sa iyo na sasabihin pa nila, there was also, people would say like, I'm also a Christian, I am also following the Lord and doing this and that. Everybody Yeah. is. They would say, but in their works and deeds. That's right. Yun yung sinasabi, na dinedeny nila, yun yung sasabihin nilang na kay Kristo ka, na kay Kristo sila, pero sa mga gawa nila at sa pamumuhay nila, sa kilos nila, hindi mo makikita ang Panginoon. Kaya, maging mapagmatsyag tayo. Kaya nga sinasabi din, di ba, maging mapagmatsyag tayo. Be vigilant. Sabi ni Jesus na, sa mga disipulo niya na, di ba nung tinanong kanina, nabanggit, na, ibig sabihin ba, konti lang yung maliligtas? Ang sabi, siguraduhin mo na nakapasok ka sa pintuan kasi marami talaga nahahadlang at marami ang ayaw na makapasok tayo sa pintuan. Na ano na ako, na napuno na yung aking isipan sa gusto kong i-share sa inyo. Kasi lang, baka iiyak ako kanina, kaya hindi ko mapigil yung aking luha. Baka kasi habang napakinggan ko yung mensahe, alam mo yung pinakita sa akin ng Panginoon, kasi sa totoo lang nagpasalamat ako sa Panginoon dahil kilala talaga niya ako. Kinausap ako ng Panginoon sa pamamagitan ng panaginip. At yan po talaga ang yung mapapaiyak ako sa tuwa na mayroon tayong Diyos na ganyan. Kung hindi natin naintindihan kung paano mangusap siya at mangusap sa atin sa lahat ng bagay na maintindihan natin. Kasi yan ang ginawa niya sa akin nung time na bago rin akong, siyempre, lahat parang windang lahat. Dahil
Yun nga, ang laging sinasabi nga doon sa pulpito sa akin, ang tagal na nating kilala kasama si Sister Anton. Tapos nalinlang siya. Talagang yun ang sinasabi sa pulpito. Siyempre, nung mga time na yun, hindi ko ugali yung mag-fight back. Nagpasalamat ako sa Diyos dahil tinuruan na niya ako na umiyak ka sa akin, dumiretso ko pag-iyak sa akin. So, isa din akong nasubukan ng yung sinabing much tribulation. Sobrang bagabag o sobrang trouble. Yung time na hindi rin ako makatulog. May time na hindi ako talaga makatulog. Kasi, ano yun? Sabi ko, ano po ba talaga, Lord? Pero alam mo, kanina habang napakinggan ko, ang binalik sa akin ng Panginoon, yung sinabi niya sa akin, sumunod ka sa buhay ni Jesus. Yung binigay ko sa inyo na follow the resurrection life of Jesus. Yan ang narinig ko. Ngayon yung, Alive forevermore, that's for sure. kumbaga ang Panginoon, gumawa siya ng daan at ang daan na yan ang buhay, ang muling pagkabuhay niya. Yun ang daan na pinakita sa akin ng Panginoon, sundan ko. Hindi lang ako, kundi sundan natin lahat. Ang buhay, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Bakit muling pagkabuhay? Sabi ko, Lord, bakit muling pagkabuhay? Minsan, naisip-isip ko to. Dahil pagkagising ko nung narinig ko, alam mo yung comfort ng Holy Spirit, yung baga inakap niya ako na ang sarap ng pakiramdam, ang lahat ng pagdududa ko, lahat ng kaguluhan ko, inalis niya nung narinig ko yan. At sabi ko, ganito pala yun. Sabi ko, ganito lang pala. Tapos yung ngayon, napakinggan ko na ang aking asawa, sabi niya, ang Antichrist, ito yun, madaming daan. Marami siyang daan, maraming pamamaraan, maraming katuruan, maraming pagtuturo, maraming pagtutuwid, maraming ganun. Akala mo rin tuwid ang kanilang daan. Pero, ang Diyos nagpakita sa akin, ang sinabi lang niya, sumunod ka. Ang sundan mo ang buhay ni Jesus, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Bakit ang muling pagkabuhay? Kung tandaan natin mga kapatid, buhay din tayo sa kasalanan. Rinig natin ang ating pangaral. Buhay tayo sa kasalanan. Kailangan mabuhay tayo muli na walang kasalanan. Dahil ang ating Panginoong Jesus, walang kasalanan. So kung sinundan natin ang buhay ng Panginoong Hesus tapos nanatili tayo sa ating kasalanan, nanatili tayo sa ating mga bisyo, nanatili tayo sa ating lumang pagkatao, madaling magalit, madaling magtampo o madaling magsalita ng hindi maganda sa kapwa, madaling maghaka-haka. Yung ating bisyo dati, kung ito ang ating hilig sa katawan natin, ay ganun pa rin. Sinuot pa rin natin ang ating lumang pagkatao. Tas sabi natin, sumunod ako sa ating Panginoong Jesus. Tumawag din ako. Tandaan natin na ang sabi sa Biblia, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Lord, Lord, ay nasa loob na ng aking kaharian. Ang sabi ng Panginoon nga, ang sabi pa nga, mayroon pa nga tumatawag doon. Ang sabi, di ba Lord, nagpalayas kami sa pangalan mo. Maraming milagro. Nagbibigay kami ng mga lahat ng ikapo namin. Di ba mayroong mga ganyan sa Biblia. Pero anong sabi ng Panginoon? Lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Ang sakit, hindi kita kilala. Lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Pero ang sabi ng mga taong yun, ang pangalan mo, pinangaral namin, may milagro kaming sa pangalan mo, na may milagro kami, mayroon kaming pinalayas na demonyo sa pangalan ginamit. Pero bakit ang sabi ng Panginoon, hindi kilala? Bakit sabi ng Panginoon? Dahil ang Diyos lamang, kung hindi tayo na isulat sa puso ng Diyos yung aklat ng buhay ang ating pangalan, wala. Dahil sariling-sarili lang natin yung paraan na ginagamit natin ang paglilingkod natin sa Diyos. Hindi siya ang ating pinupugay at hindi siya ang ating pinamuhay. Hindi pinamuhay natin ang buhay ni Jesus na nagtatagumpay mula sa kasalanan. Kung mayroon, napaka-easy, sabi nga ng Diyos, makikita natin ang bunga ng isang tao. Kasi lahat tayo, magbabanggit talaga tayo na kilala ko ang Diyos. Walang tao na sumasagot sa'yo kapag tinakilala mo si Jesus.
talagang kilala, naglingkod ka, naglingkod, lahat sa sagot ng ganyan. Pero, paano ang buhay? Paano ang buhay natin? Na nagumpay ka ba mula sa kasalanan? Pinagtagumpayan mo yan, yun ang ibig sabihin ng sundan natin ang buhay ni Jesus na nagtagumpay mula sa kamatayan ng kasalanan. Nagtagumpay ang Diyos, nagiging managumpay na siya. Napakabuti ng Diyos. At mayroon pang isang panaginip dahil kinausap doon din, yun din kanina kaya umiyak ako dahil isa pang pinaintindi sa akin ng Panginoon. Yung panaginip na nakita ko ang isang babae at ako yun. Yung babae na yun na nasa dilim, na nakaupo ganyan. Nakaupo siya. Alam kong babae siya dahil ang hugis ng katawan niya ay maganda. Siyempre, iba naman ang hugis ng katawan ng babae at sa lalaki, makikita talaga. So, nakita ko siya sa dilim na nakaupo siya. Pero dumating ang liwanag, umaga na. Nakita ko ang babaeng yun. Nakaupo pala siya sa kama, sa katri niya, at ang dalawang paan niya nakapusas, at ang kamay niya nakapusas din. Kumbaga nakatali siya. So nakikita ko, tapos nakikita ko uli siyang babae na puro siya patches. Ngayon pinaintindi sa akin ng Panginoon kanina na lahat tayo, mayroon tayong siyempre, matagal na ako, tumanda na ako doon bata pa kasi akong, nasa teenager pa yata ako na, nandyan ako sa full gospel dahil sobrang sikir ako nung umpisa na dahil solidong Katoliko ako. Pero mayroong something sa puso ko na, mayroon man talagang sigurong Diyos na totoo. Mayroon talaga dahil ang lolo ko nagbabasa ng Biblia, tapos nagbasa siya ng Biblia, hindi naman nagpaliwanag, bata pa ako, pero alam ko na mayroon ng pangungusap ang Diyos sa puso ko dahil parang hinahanap ko na mayroon talagang Diyos dito sa Biblia. Kaya nung naintindihan ko na may Diyos dito sa Biblia, may nangangaral sa akin dito. Dahil dun sa panaginip na yun, nakikita ko na ganito ang kalagayan mo. Ganito ang kalagayan mo, hindi mo nakikita na nakagapos ka. Nakagapos ka sa, parang na ako lukewarm at saka stagnant na ako doon sa pinagmulan sa dominasyon ko. Okay na ako doon. Okay na ako, kahit alam ko na may kasalanan ako, okay na ako, ligtas na ako Parang nagkampante na ako naging stagnant na ako, na okay na ako, ligtas na ako. Pero ang Diyos, habang patuloy tayong lumalakad, mayroon kang spotted ka na sa mga dito sa sanlibutan. Kasi nakikita ko yung babaeng yung puro kagat, puro siya mga patsi-patsi, puro kumbaga, alam niyo yung Dalmatian na aso. Ganito ang, sabi ko, nakikita ko, parang pinaintindi sa Panginoon, spotted ka na. Sa affair, sa sanlibutang ito, puro ka na, mayroong nagtatapon na sa iyo yung ganito ang turo, ganyan ang turo. At tinanggap ko na yun dahil lang sabi ko nga sa sarili ko, kampante na nga ako, okay na ako. I got saved. Once I got saved, I always be saved. Parang gano'n na ako stagnant na nga ako. Pero pinakita sa akin ng Panginoon na panaginip na yan at every time na may message, ibinabalik sa akin ng Diyos yan, ganito ka, ito ang kalagayan, ito ang isi-share mo. Dahil yan ang patutuo mo. Spotted na pala ako. Pero ang sabi ng Panginoon, di ba, dapat harap ka sa akin, blameless ka, wala kang spot. Ako pala ang dami ko ng spot kasi nakita ko yung babae na ako yun. Naging reliyosan ako, nakagapos na ako sa relihiyon ko. Kaya nga, nakagapos, dalawang paa pa niya at kamay. Kaya minsan tinatanong ko sa mga panalangin, sabi ko, Lord, bakit doon siya sa kama, Lord? Bakit hindi siya sa upuan nakaupo at hindi siya nakatali sa upuan? Bakit sa kama? Nakakumit pala ako ng spiritual adultery. I was the one who committed spiritual adultery dahil nangangalun niya ako. Iba na yung pinaglingkuran ko, hindi na siya. Hindi na ang Diyos. Hindi na ang tunay na Diyos, kaya binalik ako ng Diyos. Dahil alam ko ang puso ko na mayroon akong kasalanan na hindi ko binabanggit at ang Diyos lang. Kaya nga pala nung dumating ang ilaw, gabi ko yung
ilaw, paliwanag na illuminate ning naliwanagan ako nang nakikita ko na spotted na pala ako. At sabi ko, bakit nandyan siya nakagapo sa kama, hindi sa upuan? Minsan tinatanong ko yan, ang sabi ng Panginoon sa akin, dahil nakakommit ka ng spiritual adultery sa akin. Ganun pala mga kapatid. Kapag mayroon ang pinaglingkuran natin, ay hindi ang tunay na Diyos, hindi ang buhay ng Panginoong Hesus, hindi siya ang ating sinusundan. Nakakumit tayo ng adultery, spiritual adultery. Yan ang nakukumit natin. Yan ang ating kasalanan na kailangan nating aminin. Kailangan isuko natin sa Diyos. Hindi huli ang lahat. Hindi huli ang Diyos. Lagi yang ang Diyos, laging on time na ililigtas tayo. Ililigtas tayo ng Diyos. Ayan, sabi ng Diyos, akin ka. Sa akin ka. Tama na pinaglingkuran mo Satan. Tama na nagpag-aapos ka sa kanya. Tama na kinumit mo ang buhay mo. Kahit ganyan ka pa, itatanggapin kita dahil akin ka. Hindi kita huhusgahan. Akin ka. Tama na yung ilaw na darating, yun ang naghusga sa iyo. Kaya nakikita mo kung gaano ang karuhimihan mo. Napakabuti ng ating Diyos. Kaya ang trabaho ng Holy Spirit ay himukin ka talaga maniwala sa Kanya. Dahil ang sabi niya, believe and you shall be saved. Kung hindi ka naniwala sa pamamaraan ng ating Panginoong Hesus, paano niya tayo niligtas? Hindi mo siya paniniwalaan. Hindi rin tayo maligtas. Hindi tayo makapasok. Kaya mga kapatid, magaan. Alam mo kung bakit ang gaan kapag nandiyan tayo sa Panginoon? Dahil ang kapayapaan na yan na ang magduduyan sa atin. Parang hinihili tayo. Amen. Purihin ang Diyos. Yan ang gusto ng Diyos. Na kapag lumapit tayo sa Kanya, wala tayong pag-alinlangan. Dahil ayaw talaga ng Diyos na nagdo-double mind tayo o nag-ialinlangan tayo. Pagdating sa busis ng Diyos, kapag pinakita niya na ganyan ka, magpakumbaba tayo sa Diyos. Aminin natin na, Lord, ikaw ang kailangan ko. Sabi nga kanina, kayo ang nangangailangan sa akin. Dahil ako, hindi naman ako nangangailangan. Kayo ang mangangailangan sa akin. Tawag tayo sa kanila, sa Kanya, mga kapatid. Ang Diyos natin ay hindi bingi. Lagi niyang tapat. Tapat ang Diyos na patuloy na tayong subalit magdesisyon tayo ngayon pa lang dahil ang sabi nga, now is the time, he that who worship me must worship in spirit and in truth. Now is the time. Mayroon ngayong oras na to, hindi naman sinasabi na tomorrow is the time that he that worship me is worship in. Now is the time. Ngayon, kung narinig mo, kapatid, ngayon, sambahin mo na siya sa spirito at katotohanan. Itiklop mo yung tuhod mo. Kahit ano pa ang kalagayan mo dyan. Lord, kailangan kita. Nandito ako sa kalagayan na ganito. Aminin nyo. Kumpisan nyo sa Kanya. Ang kalagayan ko ay hindi talaga kita pinili. Dahil wala naman talagang pumili sa Kanya. Ang Diyos ang pumili sa atin. Kaya nandito ako, Panginoon. Tulungan. Ang Diyos ay laging sapat. Ang grasya ng Diyos ay laging sapat sa atin, mga kapatid. Kaya napakadakila. Mayroon tayong Diyos na dakila. Burihin siya. At patuloy niya tayong ipaparinig ang kanyang masarap na, ang magandang boses niya na, anak, akin ka na. Tama na yung paglilingkod mo kay Satan. Hayaan mo na siya. Siya lang ang parusahan ko, hindi ikaw. Siya lang ang parusahan ko, hindi ikaw. Lapit ka sa akin. Hindi kita iwanan ni pabayaan man. Hindi kita iiwanan ni pabayaan man. Mga kapatid, ang atin lang. Lapit tayo na may pakumbaba. Huwag tayong, alam ko na ang Bible. Kilala, huwag na tayong maraming antikristo. Maraming katuruan. Maraming nagtuturo na ano. Pero kung una muna ang ating sarili tingnan, sino ba ang ating sinusundan? Madali lang po kung hindi tayo sumunod, kung hindi ang buhay ng Panginoon Hesus ang sa atin.
madali lang na natili pa tayo sa ating lumang pagkatao. Gapos pa rin tayo. Pero ang Diyos, ang pagmamahal ng Diyos ay sapat sa atin. So praise God sa hapon na ito. Glory to God. And I just want to, one of things happened to me. I think I don't know if this is last year or 2 years ago. There was isang taong, there was a person like this happened inside the house, like, so this person is a family, and the person really confronted me to the point that I really got scared. Natakot talaga ako kasi I wasn't able to speak. And I got scared and defeated. And then when the person left, Satan was putting in me. You wasn't able to defend the Lord. You're not, because this person would tell me, like, you're different. I can't understand you. You're like this and like that. And do you really like they're trying to like what you believe, like this and like that about what I believe, and if this is like this, then why is it like that? Like, and then I can't answer, and they said like they are like the tradition, like you must respect us and like this, and I wasn't, and it's really to my face. Talagang harap-harapan na hindi ako nakakilos, hindi ako nakasalita. And then, after that, it's like, there's a lot of voices, and Satan would tell me that, like, are you really converted? Like this, na-convert ka ba talaga? That's tough troubles, you boy. And I really feel like I'm wrong. You know, Naramdaman ko talagang mali ako, parang mali ako, ganyan. And then I come to the Lord crying. I think it was the first time, like a child will come to the Father that's what he wanted you to do. when kapag bata kayo na napahama kayo, when a child got into trouble, and then you come to your parents or your father, that something happened to me like that. And then the Lord spoke to me and said, of course they will not understand you because you are not one of them. Yes, sir. You are different because you're mine. Yes, sir. Praise God. Amen. Sasabihin nila na hindi ka nila naiintindihan kasi nasa Panginoon ka, nasa akin ka. Naiiba ka kasi nasa akin ka. Talaga makaintindi. Maaaring darating, yung sabi ko talagang nakakatakot, may dadating na ganyan. Tatakot, sisindakin ka, matatakot ka. Hanggang sa doon kikilos yung kaaway na sasabihin na convert ka pa talaga. But one thing that they told me that you didn't stand for the truth. I was like, I don't know what. You won't stand. Why Paul said, when you've done all you can do, just stand there. Can't nobody pluck you out of his hands. And when the Lord answered me that's when I feel lighter. And I was like, yeah, it's like I forgot that thing during that time. Yeah, that's why Paul called that people bewitch you, drug you. That's like witchcraft, buddy. Boy, there's power in that rebellion, boy.
felt that so strong some people sometimes? I want to strangle them. Yeah. Nung sinagot ako ng Panginoon, dun lang nawala na kasi parang nakalimutan ko na oo nga pala, kapag ka nasa Panginoon ka, hindi ka nakaparehas ng sanlibutan at talagang ginagawa ng kaaway na para yung sinabi nga, baby, para kang nakulam. Gano'n na. Bigla mong nakalimutan. Pag anak ka ng Diyos, hindi ka nakagaya ng sanlibutan. It's real. It's real. You seen that mark of Cain on them, babe? Totoo talaga. It's that hatred, boys. Woo. That's when that I like, they told me like, you're so, bitter. And I was like, So patuloy ang mapait. What they do is they're projecting on you what's in them. That's that hatred of Satan in them people. This is what I was going to read. This is what Apostle Paul said about them people. He said, finally, my brothers, rejoice in the Lord. For me to write these things to you, to me indeed, is not grievous, but for you it's safe. I need to talk to you about this a lot. Beware of these people, they're like dogs. Call them dogs. Beware of these evil workers, the conscientious, these outward religious people. But we are those of the circumcision, which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. They're dogs. Treat you like dogs, always snapping, biting, mean, hateful, scavengers. Now, Paul called them dogs, so I guess they're dogs. See, you found out that greater was in you than he was in them. They can't pluck you out of his hands. That's why they're so angry. That's Satan in them people, boy. Jesus told him, he said, you're your father the devil. You ain't Abraham's children. If you was Abraham's children, you know who I am. That's why we have these talks. It puts us in remembrance. Builds us up. You know, you get some, you remember how you come through this? Yeah. Well, I've wrestled with them things, even my family members. Call me up, want to fuss and fight. And I just sit there, just sit there and listen. And finally, after several years, one of my family members called, started that one morning. Boy, here it come up out of here. And for about 10 minutes, that word of God was coming to that man. He's never said one more word. I said, Lord, what just happened? He said, you just convinced the gainsayer. He's never said one word to me no more. But, you know, you're supposed to take it until you got something to say. If you ain't got nothing to say, just keep your mouth shut. That's Because if they draw you into that fight, then you're going to be in condemnation. All right. I pray. I also pray that I would only say things that's from the Lord to them. If not, I will not say something to them. That's the way it's supposed to be. Yeah. Because they're trying to, that's why they, remember Pilate? He said, answer me. Are you the king of the Jews? Lord, just drive me nuts. Answer me. He was trying to draw Jesus into an argument. Jesus wasn't going to have it. He said, are you the king of the Jews? He just looked at him and said, you're the one saying it. Yeah. He was already convinced that that's who he was. Tell me, are you he? He said, you're saying it. Boy, I found some writings of Pilate. They found some of his writings. He got converted after Jesus Christ was resurrected. His wife was already a follower of the Lord. That's why he washed his hands. He said, I found nothing but his wife was telling him, she said, you better not put no hands on this man. He lost his job after that too because he washed his hands. Rome fired him. He followed the Lord the rest of the days of his life. Hallelujah. Glory to God. Caiaphas got saved too. I read his book. It said when Jesus was resurrected,
Shortly after he was resurrected, he came to him in a dream. And he said, the Lord told him, he said, you're the one that my prophet spoke about, saying that I was rejected by God. You're the one that he got converted, he gave up that high priest job and followed the Lord the rest of his life. Hallelujah. When I read that, you know what the Lord showed me? Them was the ones he was talking to, said, forgive them, Father, they don't know what they... The man that stabbed him with the sword, opened up his side, Caiaphas and Pilate, God forgive all three of them. That's who he was saying, Father, forgive them, they don't know what they're doing. And he did. Glory to God. Hallelujah. That's good stuff. Pray na ta. I'm through. Tayong lahat ay manalangin, dakilang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, na muli mo kaming binusog sa iyong mga bagay na espiritual, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa espiritu ng pangunawa, Panginoon, O God. Hallelujah, sa lahat ng buhay, Panginoon, O God. Ikaw ang aming maitaas at ikaw ang itaas, Panginoon. Walang iba, Panginoon. Luwalhatiin ka ng aming mga puso. Salamat ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Kasi kailangan.